Yun, uminit din. Ilang araw na, 1 linggo nang umuulan. Yan, kaya di na tayo nakakalinis ang sasakyan eh. Napansin nyo, hindi na kami nagtatabas kasi mag-winter na din naman, wala na. Matatabunan na lahat ng snow yan. Yung nakikita nyo yan. And then, ayun, nakita nyo yun. Pakita ko sa inyo. Nag-harvest na ng corn sila boss. Kasi yan stock na sa winter. Dahil yung mga mais na yan, matatabunan na yan ng snow kapag hindi hinarvest. Para may stock na ng pakain dun sa mga baka. Well, today guys, may share lang ako sa inyo kasi nung mga nakaraan may mga nababasa ako sa mga comment natin sa YouTube na meron daw mga content creator, vlogger dito sa Canada na nag-i-encourage na mag-apam na lang kayo para makarating kayo dito sa Canada. Ang mga pinopromote is puro apam. Dati daw mga tourist, pang-i-encourage pa Canada. Ngayon nagkahigpitan, puro apam naman ang mga ikino-content. And then may nag-message po sa akin, ito basahin ko nga po sa inyo. Sabi nga nito ni Kabayan, pwede po bang humingi ng tulong sa inyo? Paano mapapauwi ang partner ko dito sa Pinas? Siya po ay isang tourist lang dyan. Nagwo-work po siya ay nag-aalaga ng bata. Wala po siyang work permit. In short, illegal po siya nagwo-work. Di po ba bawal mag-work ang tourist visa? Ayaw niya na po kasi uuwi dito sa Pinas at gusto niyang mamalagi dyan sa Canada. Iniwan niya kami dito ng mga anak namin. Binaliwala niya na kami. Ngayon po ay may nakausap na siya na lalaking mapapakasalan niya pero babayaran niya yung lalaki. Gusto ko po sanang ipa-deport siya at mapauwi na lang dito sa Pinas. May mga screenshot ako na patunay na may nakausap na siyang papakasalan. Saan po kaya pwedeng isumbong? So ito po yung message sa akin ng isa nating kababayan dahil yung asawa daw niya nakarating dito ng tourist visa and dahil sa kagustuhan mag-stay na dito ayaw nang umuwi ng Pilipinas, kinalimutan na daw sila, binaliwala na daw sila. So gusto na lang pumatol sa APAM at magbabayad na lang daw para magkaroon ng status dito sa Canada na kapag kayo napatunayan na hindi talaga legit yung inyong pagsasama, maaari po kayong maban dito sa Canada. Ito po yung isang napakalaking fraud na kalimitan ay ginagawang way nung ibang kababayan natin para lang magkaroon ng status dito sa Canada. Hindi lang naman po dito sa Canada, kahit sa ibang bansa, kahit sa Taiwan nangyayari yan yung magbabayad ka sa Chekwa tapos pakakasalan ka ng Chekwa. Dati kung di ako nagkakamali, marami na doon usap-usapan sa amin 200,000, 300,000 Taiwan dollar. Then pakakasalan ka ng Chekwa para maging Taiwan citizen ka. Ngayon dito naman sa Canada, usong-uso din po yan. And then may nag-send sa akin ng mga subscriber natin, ano daw ang masasabi ko dito sa isang vlogger na to na ang inire-recommend pumatol sa APAM, magpabuntis sa APAM. Ito, pakinggan po natin. Yung mga pumupunta dito ng mga tourist visa, yung mga international student, meron ba kayong plan A, plan B, plan C? O pag kayo, tourist visa kayo, anong dapat gawin? Maghanap na kayo ng APAM. Tandaan nyo, maghanap kayo ng APAM, magpaanak kayo kaagad. Kasi pag nabuntis kayo, pak! Meron na 50-50 na yung papel mo, pwede ka na ma-PR. I mean, hindi ka agad-agad ma-PR, pero may chance ka na ma-sponsoran ng jowa mo. Ganun yun. So nung sinilip ko yung mga comment, ito po yung mga nabasa ko. Ngayon lang ako magko-comment sa post nito pero napansin ko ang yabang nitong magsalita. Pinalad ka lang dito sa Canada, ganyan ka nang magsalita. Hindi biro ang dinadanas at sinasakripisyo ng mga tourist at visitor dito, kagaya ko. Kaya sana kung magpapayo ka yung maayos, sana hindi ka karmahin sa mga sinasabi mo. True, super yabang the way she talk. Tama nga, your personality reflects your attitude. My daughter is an international student and hindi biro yung gastos namin. Kaya nga ma'am, tapos pagtatawanan niya lang, suggest ba naman na magpabuntis sa APAM, imasiport sana ang FB nito para maban. She's not a good influencer. True, hindi biro yung mga pinagsasasabi niya. Kabago-bago lang din naman ata niya dito sa Canada, ganyan na siya. Mukhang di niya alam ang rules dito. Bullying yan ate, yung ginagawa mo. Ang yabang mo, mahiya ka naman sa sarili mo sa mga pinagsasasabi mo. Hay naku ate, low life ang mga advice ng babaeng ito. Dati sinisiraan niya ng Canada, ito magbebenta naman ng soul, umangat lang. May sayad ka na, ayusin mo ang sarili mo. Napakarami pa pong comment dito na hindi ko na. Ito, kagaya nitong isa. I don't even know why people are following you. You don't even a consultant or anything, but your audacity to give advices so scary. I waited for 5 years for my permanent residency. Never in my mind to use anyone just to get it. So sabi ko nga po sa inyo, minsan kasi talaga, yung ibang mga sinusubaybayan ko dati talaga din dito, na naubusan na yata ng maiko-content.
Kaya kung ano-ano na lang, nawawala na sila dun sa magandang payo. Dati may mga sinusubaybayan ako talagang vlogger dito na na magaganda yung mga advice, makakatulong talaga. Ngayon parang wala na, kung ano na lang masabi, naghahabol ng engagement sa Facebook, sa YouTube, kung ano na lang masabi kahit na hindi makakaganda sa mga kababayan natin. Well, nasa sa inyo pa din naman po yan kung sino yung ipapalo ninyo, kasi yung iba talaga sa totoo lang po sa social media ang labanan diyan kung sino yung mas maingay, yun yung mas tinututukan. Kasi hindi naman lahat talaga ng nakapalo sa atin ay gusto yung content natin. Yung iba nakapalo lang yan sa atin dahil inaabangan yan yung mga mali nating sasabihin. Yung iba nga po na puro kawalangyaan o kalokohan yung mga pinagsasasabi, mas marami pa silang followers. Bakit po? Yung iba kasi hindi nila gusto yung mga video ng tao, pero kaya sila nakatutok dahil inaabangan nila yung mga maling sasabihin ng tao. Well, ito pa guys, may papakita pa ako sa inyo. Kanina lang tong post dito sa group, nabasa ko nga dito. Hello po mga kababayan, hingi lang po sana ako ng advice. Visit visa po ako, anak ko ay citizen minor. Tatay niya ang nagdala sa amin dito. Sabi niya tutulungan niya ako sa suporta sa isa ko pang anak na nasa Pinas at sa nanay ko po. Pero pagdating dito, paghihingi ako ng pera, nagagalit siya, unfair daw sa kanya. Pati sa pagkain yung gusto lang niya ang binibili niya, hindi ko na nga alam ang lasa ng pagkaing Pinoy. Buti na lang may itlog halos araw-araw at sardinas, yun lang ang mura na nabibili ko. Minsan hindi na ako kumakain ng tanghalian para makatipid kasi nagrereklamo pag mabilis maubos ang itlog o anuman ang pagkain na nabili niya. Naiisip kong umuwi na lang sa Pinas, kaso iniisip ko pag-aaral ng anak ko dito at pag-aaral ng anak ko sa Pinas. Pumunta ako dito, ang dami kong pangarap para sa kanila, pero sa sitwasyon ko di ko alam paano. Nakakaranas na akong makatulog sa sobrang kakaisip at nilalamig ako, umakit sa ulo ko. Lagi akong umiiyak sa kakaisip sa sitwasyon ko. Ano po kayang maaari kong gawin? Next year pa po kami makakapag-process ng common law. Pag nag-common law po ba ako at naghanap ako ng working permit, di na kailangan ng LMIA, sana po may makapag-advise at makasagot ng tanong ko. So nagkaroon kami ng ilang conversation dun sa comment, and then sumagot din naman siya kasi naka-anonymous nga po si Kabayan. Ang sagot nga niya, may anak siya sa una, Canadian citizen na pala yung asawa niya. Kaya kahit pinanganak sa Pilipinas, yung bata, Canadian citizen na pagdating dito. So hindi daw siya na-declare ng common law kahit 15 years na daw sila nung APAM. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi po lahat ng nakakatagpo ng APAM dito ay maganda ang sitwasyon. Kagaya na lang ni Kabayan, imagine guys, yung lalaki ay Canadian citizen, siya ay nasa Pilipinas. I don't know, hindi natin alam ang sitwasyon ng relasyon nila kung bakit nagkaganon. So pagdating dito, nakarating nga siya ng Canada, yun nga lang, pinagdadamutan siya, hindi siya binibigyan ng pera, tapos ang mangyayari, mag-aalaga na lang siya sa anak niya. Alam niyo po yung sitwasyon ni Kabayan, nakarelate ako. Alam niyo kung bakit? Meron tayong isang kaibigan before na galing din sa Taiwan na nakarating din siya dito. Then ang ganda nung sitwasyon niya dati nung nasa Taiwan, nabibili niya yung mga gusto niya, yung mga luho niya, lahat branded. And then to make the story short, nakatagpo din siya ng Canadian citizen. Pagdating niya dito, yun yung naging sitwasyon niya. Nag-o-open naman siya, hindi naman na iba kasi sabi nga niya, parang bumaba yung kanyang self-confidence. Kasi alam niyo yung pagdating niya dito, hindi siya pinagtatrabaho, nasa bahay lang siya, hindi siya sinusulitan, talagang nagbabantay lang siya nung kanyang anak at saka yung magulang nung pang-asawa niya. So sabi ko nga, parang naging alila lang siya ng asawa niyang Canadian. Hindi siya makapagtrabaho kasi nga yung anak nila maliit pa. So nag-aalaga siya nung bata at nung magulang. So parang anong nangyari, naging caregiver siya. So ilang taon siyang ganun. Nag-iba yung itsura niya, namayat siya kung gaano siya kaganda nung nasa Taiwan siya, kung gaano kaayos yung buhay niya, nabibili niya yung mga gusto niya. Ngayon, pag nahingi din siya ng pera at ipadadala dun sa magulang niya, kasi syempre may pamilya din sa Pilipinas, hindi pa siya binibigyan. So imagine guys, dati ilang taon ka sa abroad, nabibili mo yung gusto mo, nakakasuporta ka sa pamilya mo, pero dahil sa pangarap mong Canada, na nakapag-asawa ka nga ng Canadian, pero ganun yung sitwasyon mo ngayon, hindi mo na nabibili yung gusto mo, pinagdadamutan ka pa ng Canadian, tapos alam niyo yun, sabi ko nga sa inyo, hindi po APAM ang sagot sa pangarap nyong Canada. Hindi po yung APAM ang talagang makakasagot do sa inyong Canadian dream. Napakarami pong way para makarating dito sa Canada. Magsaliksik po kayo, do your own research. Huwag nyo pong isakripisyo na makahanap ng tunay na pagmamahal para lang sa pangarap nyong Canada. Marami din naman po sineswerte at gumanda ang buhay, nakahanap ng APAM, pero hindi po yung gagawin nyo lang siyang way para lang magkaroon ng status dito sa Canada. At the end of the day, kayo din pala yung mahihirapan at magiging miserable yung buhay ninyo. Kaya magsilbing babala sana
na to doon sa mga may plano, kasi may mga nababasa din ako doon sa comment na sabi nga nila, what if mag-boyfriend po ako ng Canadian, makakarating po ba ako dyan? Huwag nyo pong pangarapin ng Canada kung gagamitin nyo lang po yung ganyang klase ng pathway, dahil sa totoo lang po, baka mamaya malasing kayo. Yung iba nga po, anong nangyayari, kayo pa ang magtatrabaho para do sa Canadian, at yung Canadian ang nadito nakatunga nga sa bahay lamang. So sana guys, magsilbing aral sa inyo yung mga binasa ko sa inyo, kasi ang dami ko nababasa dito na hindi magandang sitwasyon na nangyayari dito sa Canada na gusto kong ma-share sa inyo para kahit papano mamulat kayo sa katotohanan. At least meron tayong pinagkukunan ng katotohanan kung saan nyo nakikita yung tunay na sitwasyon dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea kayo kung ano yung nangyayaring totoo dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.